Hello guys, good evening. So pang 8 session ko ngayon. Ito yung pangalawang iinumin ko. Sukan-suka na ako sa lasa nito. Para siyang tawas. So siguro may mga 30 grams din to karami. Parang siya buboy. Parang drugs, di ba? Hindi, ang sama talaga ng lasa nito. So hinahalo ko siya dito sa grape. Ito siya, oh. Ito, matapang kasi itong grapefruit na to para hindi mo masyadong malasa, pero hindi eh. Imagine mo yung tawas, yun yung lasa niya. So yung kanina ininom ko laxative, so nag-flush na nag-clear out na yung yung digestive system ko. So manghihina ka dun kasi halos lahat ng tubig sa katawan mo lalabas para ma-clear out yung digestive tract, no? Kailangan marami kayo iniinom na tubig. So, ito, trabaho nitong dilator is to paluwagin yung mga tubo sa katawan natin. Kagaya nung napakaliit na tubo ng gallbladder natin, no? Pag lumabas siya doon, kung hindi siya lumuwag, babara yung mga bato. So, ang trabaho nito, lahat ng tubo mo luluwag. Actually, ginagamit to sa mga babae na naglalak yung kanilang reproductive organ kapag naglalabing-labing sila, no? So, ibig sabihin, pati bag ng puso mo luluwag, yung large intestine mo luluwag, lahat luluwag. So, ganun na din yung pinaka-abdo. Yung pinaka 3 mm na napakaliit na tubo sa abdo natin, luluwag siya. So, once na maluwag na siya, no, mamaya, iinumin ko naman yung oil, no, na 1 cup ng oil na lalagyan natin ng lemon juice, grapefruit, etc. para mabigla yung abdo. Para gaganon siya. Maluwag na yung tubo, di ba? So, gagawin niya, after 1 hour na paluwagin natin yung tubo, pag inom ko mamaya ng oil na may lemon juice, no, masyashock ngayon yung abdo. May isip niya na, uy, bakit ang daming oil na pumasok? No, kasi ang trabaho ng abdo natin is para siyang tuti, no? Sa mga, ano ba yung gel? Mga 2-stroke na engine, no? So, pag may pumasok na gasolina, no, parang tayo, pagkain, no? Yung abdo, ang trabaho niya, pag may naramdaman siya na, uy, may mantika, may fat siyang kinain, papatak-patak ngayon yung abdo ng konti, no? Para matunaw yung oil, no? Kasi yung gastric juice, pag nahaluan siya ng abdo, no, ng bile, matutunaw yung fats. Sa atin, ginagawa natin, una, iinom muna ako ng laxative. Yung laxative, para ma-clear out lahat ng pagkain na unang kinain ko during the day. So, pwede lang kumain hanggang alas 3. So, isang araw, isang kain lang ako actually, para madali mag-flash out. Tapos, after nung laxative, talagang doon ako nanghihina kasi halos lahat ng kinain ko, tubig sa katawan ko, aaga siya na ganun. After 2 hours, dilator. Dito na yung bubukan niya na lahat ng tubo sa katawan mo. After nun, after 1 hour, iinom na ako ng maraming oil. 1 cup ng oil na merong, tawag dito, may juice para hindi ko masyadong kakasuka rin siya actually. Doon na ngayon masyashock yung abdo. Kasi normally, konti lang naman yung fats na kinakain natin. Tapos magpapatak-patak siya ng, diba? Ng abdo, ng bile. Pero pag uminom ka ng 1 baso ng oil, masyashock siya. Uy, mafe-feel niya, ang dami niyang kinain na fats. Ang gagawin ng abdo, yung bile na ganyan, bigla siyang magre-release ng maraming bile, no? Maraming abdo kulay green. Kasama na ngayong aagos yung mga bato. So, ganun siya nag-work. At dahil maluwag yung tubo after 1 hour, no, kinabukasan, maluwag pa rin siya. Doon ako nakaka-experience ng sobrang panghihina talaga. The next day, no, ayun na, pag nag-jebs, pumupo, kulay berde talaga siya, no? Kulay berde, tapos nandun na yung mga bato-bato, lalabas. Minsan, may time, 2 session ko, walang lumabas na bato. Kala ko, okay na ako, pero may tumutukod pa rin sa tagiliran, saka sa likod.
Ngayon, anong nagagawa yung product natin, no, sa RF3? Ang nagagawa niya is, na-maintain niya yung abdo ko na hindi siya mamaga. Kasi normally, ang kinakatakot natin dito, sumuko yung gallbladder. Yung mamaga na siya, kaka-open, buka, open, sara. Tapos flash ka ng flash, nakakailang session. Yun yung nakakatakot. Baka kasi kakabukasara niya, namagana yung daanan. So, sobrang thankful ako hindi siya namamaga. Nakakayanan niya lahat ng session. So, yun, pag-pray nyo, last two na lang, no? 4 days in 1 week, nangihina ako. Kahapon nilagnat ako. Trangkaso. Pero, hindi dahil dito. Normal na trangkaso, pero thank God. Naman siya, dahil yun sa may nasagap siguro kung ano. I lost a lot of weight, no, konti. Papansin mo, dati bulldog ako eh. Ngayon, medyo nakatulong din. Marami ako natutunan sa diet, no? Marami ako natutunan sa tamang pagkain para hindi tayo magkaroon nito. At ang dami ko natutunan sa pag-aalaga sa liver, sa gallstone natin, tayong mga babae. So, yun lang, no? Pinagsama ko dito yung knowledge ng medical doctors, natural path, eating habits, and discipline, nutrition, no? And, lifestyle. So, yan yung mga natutunan ko, no? Synthetic medicine, but it's formulated in the States kasi. So, merong ibang doctor na nag-handle nito sa akin. Tapos, meron si Doc Mel, siya yung sa natural ways, no? And, siya rin yung nutritionist. And sa massage, therapy, no? Pag-fix ng digestive system, etc. Tapos sa RF3, mga products natin, yung proper diet, pag-sustain ng wellness ng organs para hindi siya mag-give up. Tapos self-discipline, dami ko natutunan. So, yun lang guys. I hope na hang on lang kayo dyan, no? I will keep on doing my best, no? Mahirap ang discipline eh. Pero, kailangan natin tong pagdaanan, no? Lahat tayo nagkakasakit. But, along this journey, thank you so much sa pagsama niyo sa akin. Kasi, hindi madali tong ganito, no? Hindi siya, easy way, no? Actually, yung mental focus ko, mental alertness ko, sobrang affected siya. And ang hirap mag-isip pag yung digestive system mo is affected. Pag humihilab yung tiyan ko, wala na. Actually, normally, naman ako eh. Ang bilis ko makaisip ng idea, ng script. Ngayon talaga, hirap na hirap ako. Sabi nga ni Angel, ate, chillax ka lang ngayong December, no? Nag-unwind nga kami dito sa Tagaytay. Pero, wala. Pag tutingin ako sa laptop ko, wala na, blanco. Hindi ako ganito dati. So, I will consider their advice ninyo, no? And I think, pag completely flush na lahat ng stone, by December, by January, okay na ako. And promise ko, babawi ako sa inyo. And thank you so much for supporting me during my weekends, no? I really appreciate that, guys. Thank you so much, and good night. Hanggang sa panaginip, naaalala ko yung lasa nito eh. Na-imagine ko pa lang nasusuka na ako. Pero ang gaan naman sa pakiramdam kapag siya, nag-work na sa body mo, talagang clear out yung yung mga taba-taba sa mo, sa liver mo, yan. Maraming fats yung lumalabas from the liver, saka sa abdo, lulutang talaga siya. Naman, yung pang mix na juice is room temperature kasi pagka malamig siya, no, hindi matutunaw yung powder. So, kailangan siya, room temp, para mabilis matunaw. Kasi siya, buo-buo. So, ayan, nagbula na siya, diba? Kinuntian ko na lang, although sobrang tapang niya. Pag ininom mo siya, at least isang lagok lang, tapos papasadahan mo ng pangalawang yung juice lang talaga para matamis. Pero manginginig talaga lahat ng laman mo sa katawan sa sobrang sama ng lasa niya. So, ito na yun. Ready?
siya. Dahan. Tsagain mo lang na. Basa. Whew! Grabe, sama talaga, grabe. Yun ang journey ko. Ganun siya ka-bad. Di pa ako tapos. Anong oras na, di ba? 11:29 na. So, kailangan ko pa maghintay ng isang oras para yung pampabuka siya eh. Hihintay ako isang oras. Makakatulog lang ako nito mga 1:00 na. So, puyat din ako aside sa nangihina. Puyat pa. Kasi pag nag-start ako ng session, may oras siya sa gabi. Kahit mag-toothbrush ako guys, nandun pa rin lasa niya. Sobrang how I wish lasa siyang grapes, no? Pero hindi. Nakita niyo gano'ng karaming powder. Ang masama, no? Yung alam mo may 2 session pa. Yun eh. Yun yung nakakapanghina talaga. But anyway, I'm holding on. Para mawala yung tusok-tusok sa likod. Saka yung tumutukod siya sa abdo eh. Para hindi na siya umiipit. Uncomfortable talaga. Kita nyo last session, diba? 7 session ko, dami lumabas. Kasi nung 5 and 6, walang lumabas nun. So, ngayon, pang 8. Tingin ko, meron pa mga 1/4 na natitira. O, tignan natin. Tomorrow. Tignan natin kung sana marami na lumabas bukas. Para sa last 2 sessions ko, makakapagpa-scan na ako nun guys. Mamaya oil naman, no? Pakita ko rin sa inyo yung solution ng oil. Bye bye!